Magandang umaga, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Nangangalahati na ang prosekusyon sa paglalatag ng kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam sa programang Anong Take Mo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta, ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervil Luisro, maaari nilang bawasan ang dami ng kanilang ihaharap na testigo, lalo na kung may redundancy, unnecessary at repetitive witnesses, at mas direkta ang pagpresenta ng ebidensya upang lalong mapabilis ang proseso sa impeachment trial. Nasa mid-part na tayo, in line with our intention na ma-expedite because of the public interest involved, no? Kapag nakikita namin na paulit-ulit lang ang magiging testimonya, hindi na kailangan at the same na rin sa naging testimonya ng previous witnesses. After every witness, we see to it we revisit the list of the remaining witnesses, we evaluate, kailangan pa ba, and kung hindi na naman sapagkat na-cover na ng previous witnesses, we can decide to withdraw the names of some of the witnesses. But right now, what I wish to share to the public is we are still keeping the original list of witnesses for confidential fund. Humihina ang direktang ebidensya na mag-uugnay kay dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa flood control projects sa pagbawi ng pahayag ni dating Marine Sergeant Orly Gutesa at ng Maleta Boys. Sa panayam sa programang Anong Take Mo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, ayon kay Attorney Enrique de la Cruz, Dean ng College of Law ng Baliwag University, may mabigat na epekto ito sa prosekusyon dahil posibleng humina ang kaso laban kay Romualdez. Sa ilalim ng batas ayon kay De La Cruz, kapag ang isang kaso ay nakasalalay sa testimonya ng isang eyewitness, magpapahina sa integridad ng reklamo ang kanilang pagbaliktad. It goes to show na walang magiging basihan ang reklamo at hihina ang kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Sa ating po kasing panuntunan sa batas ay ang prosecution o taga-usig ay kailangan gumamit ng testigo laban sa kanilang kinakasuhan. Hindi po pwedeng yung fiskal ang siya mismong tetestigo. No, kailangan merong magpapatotoo ng mga aligasyon. At pag yung mga nagpapatotoo ay bumabaligtad, nagpapalit ng statement, humihina po yung kaso. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap noong nakaraang buwan. Ayon sa pinakahuling survey ng Octa Research noong July 2026, umakyat sa 10.3 million na pamilyang Pilipino ang nagsabing mahirap sila. 39% ang nakaramdam ng kahirapan, 4% na mas mataas kumpara sa 35% noong Marso o dagdag na higit 1 milyong pamilya. 18% naman ang hindi ramdam na mahirap sila habang 42% ang hindi tuwirang masabi kung mahirap sila. Tumaas din sa 21% o 5.6 milyon na pamilya ang nagsabing gutom at walang makain sa nakalipas na 3 buwan, habang 87% ang nakaranas ng kagutuman minsan o ilang beses lamang. Pinakamataas ang insidente ng gutom sa Balance Luzon. Pinaka-apektado ang Class E, kasunod ang Class D. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. Binusisi ng Senate Committee on Women and Children ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City para makabuo ng mahigpit na batas sa campus security. May detalye si Angela Babat. Sumalang sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children na pinangunahan ni Senator Risa Ontiveros ang mga pangyayari noong umaga ng August 18 sa isang paaralan sa Zamboanga. Binigyang diin din sa pagdinig ang kahalagahan ng responsibilidad ng mga magulang at ng lipunan sa mga kabataan. What happened po not only in Zamboanga but also in Tacloban, Leyte, 2 shooting incidents. I think hindi lang po the school failed, everybody failed. The school, the family, the parents failed. Please
Before it's too late, talk to your children, talk to your son, all of them, because we'll never know. Batay sa investigasyon, 7:44 ng umaga nang dumating ang sospek sa paaralan, lula ng pribadong sasakyan, kasama ang kanyang driver at kapatid. Sabay umanong bumaba ang magkapatid, pero habang dumaan sa karaniwang security check ang kapatid nito, pumasok naman sa ramp ang sospek kaya hindi ito na-inspect. Ayon kay Zamboanga City Police Office Director Colonel Fidel Fortaleza Jr., ang planadong pag-iwas sa security check ng sospek ay isa umanong malinaw na indikasyon ng kanyang motibo. Pero bukod sa kakulangan ng seguridad, ang mas nakababahala pa ayon kay Ontiveros ay ang isinagawang pag-livestream sa insidente. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, 5 minuto makalipas magsimula ang livestream ay inabisuhan na nila ang Meta upang i-take down ito. Pero inabot pa ng halos 10 minuto bago tuluyang matanggal. Why did it take another 9 minutes bago na take down ng Meta? Hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? That's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms, whether it's social media platforms, the gaming platforms, messaging platforms, and even streaming platforms. Kasi ang balita ho namin hindi lang ho sa Meta tsaka sa Facebook nag-live yung bata. It was shared also sa isang website for this particular incident. Kaugnay nito, patuloy pa rin iniimbestigahan kung may kaugnayan sa nihilistic violent extremism ang nangyaring insidente sa Zamboanga. Katulad ng lumutang sa pamamaril sa Tacloban, kung saan sinabi ng Department of Justice na posibleng konektado ito sa mas malaking pattern ng extremism at radicalization. Dahil dito, kasalukuyang pinamamadali ng komite ang issuance ng cyber warrants at e-subpoenas upang maimbestigahan ang gadgets ng suspect at ang mga platforms na posibleng nagamit nito. Itutuloy natin po ang diskusyong ito at sisiguruhin nating ligtas ang kabataan sa mga paaralan. Yes, parents need to step up. But so does everyone else. Hindi pwedeng sa magulang lang natin ipasa ang burden of keeping children safe. May mga bata na walang magulang. Mga bata na ang mga nanay o tatay ay OFW. Mga bata na walang maayos na guardians. When kids are dying, parental vigilance cannot be our only line of defense. We need to design the risk out of the system as much as humanly and technologically possible. Ako si Angela Babad ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ipinakita naman ng ilang residente sa Metro Manila ang ilang diskarte para maging ligtas tuwing may baha. May detalye si JM Pineda. Tulong dito, rescue! Rescue! Meron na nalungaw! Sa kasagsagan ng paggagupit ng habagat sa Metro Manila noong Lunes, August 17, tulong-tulong ang mga residente sa Barangay 32, Caloocan City na buhatin ang isang lalaki. Pilit nila itong hinihilap papalabas sa kanilang lugar. Nakalagay ito sa isang upuan at wala ng malay. Makikita pa na halos abot bewang ang taas ng baha. Nahulog umano sa baha ang lalaki at hinihinalang inatake sa puso. Sinubukan pa siyang isalba sa ospital pero hindi rin umabot at binawian ng buhay. Nirespondihan naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office ang asong ito sa rumaragasang tubig sa ilog. Ligtas na naiangat ng rescuer ang aso at dinala agad ito sa ligtas na lugar. Jet ski na ang ginamit ang mga rescuer na ito sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City para pasukin ang mga lugar na lubog sa baha. Nasa likod nila ang malaking bangka kung saan isinakay ang nasa 30 residente na stranded. Lagpas tao ang tubig baha sa ilang lugar sa Barangay Santo Domingo at ilan pang kalapit na barangay nung humagupit ang malakas na ulan nitong Lunes ng tanghali. Gamit naman ang lubid, hinahatak ng mga tauhan ng PNP Station 10. Katulong ang ilang mga residente ang 2 rescue boat na may sakay ng mga stranded na tao sa loob ng Barangay Ross District. Isang matandang babae ang akay nila papalabas. Sa bahagi ng Espanya sa Maynila, marami rin ang naipit na pasahero sa taas ng baha.
Binuhat ng mga rescuer mula sa Philippine Red Cross ang ilan sa kanila para makaalis sa loob ng mga sinasakyang bus. Ilang mga trabahador din sa kahabaan ng Calao Avenue sa Ermita ang nahirapang makadaan dahil sa biglaang pagtaas ng tubig baha. Gumawa na ng improvised na tulay ang mga kawani ng Manila CDRRMD para makatawid ang mga manggagawa papunta sa rescue truck. Sinoong naman ng Manila CDRRMD ang bahagi na ito ng Barangay 598 Old Santa Mesa, Manila na abot dibdib ang taas ng baha. Ililikas nila ang mga residenteng gusto nang umalis sa mga bahay at pupunta sa mga evacuation center. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Manila. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga.